Kabayan, ang pag-aalaga ng bulate ay sumikat noong mga naunang dekada, 1970s hanggang 1980s. Marami ang naganyak na mag-alaga ng bulate. Una, sa mga kahong-kahoy na ipinayo ng mga dalubhasa noon. Katuwang ng ating alamin, ang Philippine Earthworm Center na nakabase sa San Juan, Metro Manila. Malaunan ay nakaugnay din ng ating alamin ang tanggapan ni dating direktor ng PICAMARD, Dr. Rafi Guerrero, na nooy nagtuturo din ng pag-aalaga ng bulate. Milyong katao ang nag-alaga, kabayan, kung kaya't marami ang nagkaroon ng hanap buhay. Ang problema lamang, kabayan, inabuso ng mga nagpaparami ng bulate ang nasabing proyekto. Nagkaroon ng paraang kung saan ay pinagbibili ang 1 kilo ng bulate ng 700 pesos na tinawag na breeders. At binibili naman ng mga ito sa mga nag-aalaga ng napakamura sa halagang 25 pesos lamang 1 kilo. Malaunan ay itinigil ng ating alamin ang promotion ng vermiculture sa mga panahong iyon. At ilang buwan lamang ay namatay, wika nga, ang nasabing industriya. Makalipas ang maraming taon, ngayoy muling binuhay at binubuhay ang vermiculture at naging proyekto pa na binibigyang muli ng suporta ng ating pamahalaan. Muling nabuhay at sumigla ang mga sentro sa alagaan ng bulate sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At muli, marami ang nagaganyak na mag-alaga nito sa dahilang ang vermicast ay naipagbibili para gawing abono sa mga halaman. Ang bulate kapag pinatuyo ay nagsisilbing pakain sa isda at hayop. Sa ngayong kabayan, hindi na sa kahon naaalagaan ng mga ito at ang teknolohiya ay naituturo ng mga sumunod na henerasyon ng mga nag-aalaga ng bulate. Okay, kabayan, sa ating pong paglilibot, iba't ibang klaseng mga proyekto ang ating pong naisasagawa sa ating programang Ating Alamin. At simula pa ho ng 43 years ago ay nandyan na ang ating programa, 43 pare ko ha. And Juniper Dizon here, siguro hindi pa ipinapanganak, ipinanganak na ang Ating Alamin. At noong, kabayan, ay atin pong naibibigay na ang kabutihang bigay ng pag-aalaga po ng bulate. Ngayon ba, Juniper, ang inaalagaan pa rin ninyo yung nightcrawler pa rin? Opo, sir. Yung African nightcrawler, yung species na tinatawag na Eugene. Yan pa rin ginagamit dahil siya pa rin pinaka-best performer sa lahat ng sinubukan noon. Sa pag-aalaga, kasi nung mga araw na yon naumpisa sa mga kahon-kahon, ngayon konkretong lagayan na, ano ang nakita mo? Kasi sabi mo, there was a time na sako ang pinaglalagyan ninyo. Ano ang pinakamadali sa palagay mo based on your experience? Sa mga nag-start lang ng sinasabi mo, kung sa totoo lang, yung mga sako-sako lang at saka yung mga kahon-kahon, yan talaga mas pwede na. Okay. Lalong-lalo kapag small scales ka, tapos beginner ka lang, at saka yung wala ka pa talagang balak mag big enterprise, mas maganda talaga. Sako-sako. Okay. Ibigay mo yung paraan sa sako para doon sa mga walang-wala pa may matutunan sila sa iyo at sa ating palatuntunan. So step by step yan Okay. Sako. Step by step. Okay. So ang mahalaga kasi yung kailangan natin muna i-prepare yung tinatawag nating pagkain para sa mga worms. Okay? Kasi syempre hindi sila maka-survive kung wala silang pagkain. Ang pagkain naman nila ay partially decomposed na mga material. Pwede yan mga galing sa dayami at madalas ang pinakapaborito nila ay saging. Daon ng saging? Daon ng saging. Lahat ng mga leftover ng saging. Tuyong-tuyo? Hindi naman. Mas maganda kapag fresh, actually, sir. Fresh? Yes, sir. Okay. Tapos, manure.
yung mga tayo na mga hayop natin sa farm, kagaya ng mga kalabaw, baka, tupa, kambing. Baboy. Sa baboy at saka sa yung chicken manure, mas maganda Patuyuin mo na. ano natin, partially decompose, no, bago natin ipakain sa mga vermi culture, kasi meron silang tinatawag na medyo mataas yung burning effect nila dahil yan sa mataas na ammonia. Kasi sabi pagka napakainit lumalayo ang vermi, no. Yan ang totoo yan, sir, kasi kapag ayaw nila yung kama mo, yung pagkain binibigay mo sa kanila, pinapakain mo sa kanila, talagang aalis sila. So ang ibig sabihin, if semi-decompose natin, medyo natutuyo na ng kaunti, hindi na nila mararamdaman yung init, ano? Opo, sir. At tapos, kunyari may sako na ako, gaano karami ang ilalagay kong semi-decomposed na dumi o kaya yung mga ordinaryong dumi na binanggit mo? Okay. So may percentage to eh. Okay. So yung dahon, madalas yung pinapakain natin dito may 60%, tapos yung dumi ng hayop 40%. Okay, kung kasi hindi ako marunong magbiling ng 40%, 60%. Sako ko 50 kilos, ano? Uunahin ko yung mga dahon muna. Sir, dapat layer ang mas maganda. Anong layer? Kasi layer by layer. Ibig sabihin, Okay. maglagay tayo ng 1 inch ng dumi. 1 inch muna. Yan. 1 inch. 1 inch Isang ng pulgada. Okay, 1 inch. Okay, Tapos, Tapos 2 inch ng 2 dahon. inch ng dahon. Tapos 1 inch ng, ulitin natin na yan. Dumi na naman. Oh. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy hanggang Hanggang at least sa? mga 3/4 yung sako, mapuno yung 3/4 lang. 3/4. Ibig sabihin, may natitira ka sigurong isang dangkal nung sako. Oo, sir. No? Tapos, anong gagawin ko ngayon? Ngayon, ihayaan muna natin mga 2 weeks siya mag-decompose. I-maintain natin ng moisture na tama-tama lang yung moisture. Paano? Ano yung tamang-tamang basa? Malalaman natin kasi kapag kinuha natin yung material, tapos piniga natin, yung tubig lalabas ay mga siguro hanggang 5 drop lang. Okay. Pagka sobra yun. Medyo Dapat yung pagpiniga mo, konti-konti lang lumalabas. yan, totoo yan. Pero dapat hindi naman pwede kung wala naman lumabas kasi sobrang tuyo naman yun. Tuyo na yun. Ano? Okay. Tapos, gaano karaming tablets ang ilalagay natin? So sa isang sako, kahit isang handful lang ng bulate, pwede na natin ilagay. Saan ko ilalagay? Ilagay natin sa isang place na shaded na. Hindi, ibig sabihin yung bulate, lalagay ko sa sako. Okay. Saan ko ilalagay? So lagay natin sa ibabaw. Sa ibabaw lang? Sa ibabaw lang. Kakalat natin? Kakalat natin yan. Tapos? Ngayon yung sako nasa shade yun. Okay? Mas maganda din may konting may screen or may kolombo para hindi siya maanoy ng mga ibon or mga kung may manok kayo. Tapos tingnan natin kasi kung gusto niya yung bed na prepare mo, siya mismo mag-aano sila. Pupunta ng bababa, mawawala na rin sa ibabaw. Baka naman tumakas. Malalaman natin yan kasi pwede natin i-check yan araw-araw. Tapos nandyan na sa sako, ang bulate. Tiningnan ko sa sako ngayon, wala na. Hindi naman tumatakas, nasa loob na siya. Kailan ko babasahin? Tingnan natin ngayon yung moisture content. Ngayon kasi kapag yung sa pag-alaga ng bulate, ang gusto ng bulate, mas basa, mas medyo sobra yung moisture kaysa yung ina-apply natin yung nagde-decompose lang siya. Okay. So, ang usually, sa technical terms, sinasabi natin 80%. Okay. Pero sa mga hindi alam ng mga 80%, anong mga ganyan, so at least kapag piniga natin yung medium. Yung medium, yung pinapakain natin sa bulate, Okay. mas maraming tubig lumalabas. Mas marami na kasi nandun na sila, no? Okay. Ang problema lang dito kasi kapag sobrang basa, baka ma-leach out, malalabas lahat yung mga nutrients. So, mas maganda kung araw-araw natin babasahin. Minsan, kung sa mga talagang taginit, minsan 2 beses kada araw nga binabasa nila. So, yung ginagawa mo. Hindi kaya yung ginagawa mo habang nag-uusap tayo, nalulunod na yung bulati mo? Yun nga eh. So,
Vermiculture Kabayan. Muling binubuhay sapagkat may bigay na pakinabang sa mga nag-aalaga at sa ating kapaligiran. Alam po ninyo kabayan, ang bulate na inaalagaan ay isang uri na madaling paramihin at nakatutulong pa sa maraming paraan. Sa kabuhayan, sa kapaligiran, sa pananakahan at pangisdaan. Ang panawagan nga lamang ng ating alamin sa mga nag-aalaga at sa ating pamahalaan. Gamitin ang bulate sa maayos na paraan. Ang pagbibenta ay hindi dapat bigyan ng mataas na presyo upang marami ang makinabang. Vermiculture, pag-aalaga ng bulate kabayan mula sa talasaysayan ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, mamaya ipagpapatuloy at sasagutin po natin ang ilang requests ukol sa mga matataas na uri ng baboy na dapat nating maisama sa ating kawan ng alagaan. Dagdag kaalaman kabayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, sa mga nag-aalaga ng baboy, maraming paraan ang naipapayo ng mga dalubhasa upang maging maayos ang produksyon. Ang isang palagiang ipinapayo ng mga dalubhasa, lalo na sa mga baguhan, ay ang pag-aalaga muna ng mga palakihin. At sa pagpapalaki, ang dapat na gawin ay kumuha ng mga lahing magagamit sa tinatawag na triple cross. Ang resulta o kalalabasan ng sistemang ito ay para sa pagbibenta ng mga palakihing
magbibigay ng mga hinahanap-hanap ng mga mamimili sa ayos ng mga palakihin at sa karne ng baboy na pinalaki. Subalit ang pinakasuma total ng mga payong ito, kabayan, ay pagsisimula o paggamit ng mga matataas na lahi ng baboy at hindi yaong produkto ng inbreeding kung tawagin. Matagal na pinagsalin-salin ng mga alagang baboy sa iisang kawan. Inirerekomenda pa rin yung triple crossing ng ating mga nag-aalaga. Actually, kung tutuusin mo talaga, pwede kung sa pwede. But kung commercial producer ka, hinahanap mo efficiency. Gusto mo lahat ng ipanganak, mabilis lumaki, o mga anak ng tama. Ngayon, pagka kumuha ka ng triple way cross na gano'n, na mayroong terminal bloodline, may konting risk doon na hindi siya pwedeng magpagatas, o baka minsan yung babaeng nakuha mo medyo masculine, maganda nga forma pero hindi naman naglalande. Minsan naman ang cycle very irregular. Ayaw mo nang gano'n na sa breeder. Gusto mo yung breeder mo regular ang cycling niya, na pagka pinabulugan mo sigurado magbubuntis. Dun sa mga binili ko na large white landrace na F1, F2, hanggang saan siya makararating? Hanggang saan? Actually, yung F2 mo, for as long as i-cross mo ulit siya sa puro, yung talagang puro, okay pa rin yun. Okay pa rin yun. Hanggang F2 lang? F2, F3, pabalik-balik lang naman yan eh. Kunyari, yung F1 mo, kinross mo sa large white. Yung susunod na, yung anak niya, i-cross mo naman sa landrace. Yung anak naman nun, i-cross mo ulit naman sa large white. Pag ganun lang, pa criss-cross lang. Hindi magbabagong konfigurasyon ng kanyang pangangatawan? Dapat hindi magbago eh. Kung ang kinukuha, kung ang pinanggagalingan ng breeders mo na puro, talagang tunay talaga. Nasabi mo, yung kuko, yung paa, na pinuntahan mo sa isang bansa na dapat kukunin mo, ano ang kaugnayan ng kanyang kuko sa mga pipiliin mong breeder? Malaking bagay yon kasi dito sa Pilipinas, minimum pinapaliguan natin ng breeders natin ng once a day. Ngayon, pag pinaliguan natin, syempre hindi naman kagad natutuyo yung simento natin eh. So yung kuko nabababad, nabasa. Ngayon, as the animals grow older, they grow bigger, mas bumibigat sila. Kung yung kuko mo sa likod hindi pantay, syempre bumibigay yung kuko mong maliit eh. Pag bumigay yon, yan, may leg problem ka na. Pag may leg problem ka na, hindi mo na siya mapapakinabangan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro.
Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo sa ilang kasagutan po natin sa mga tanong na ating tinatanggap. Q&A, kabayan. Mamaya, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, sa araw na ito, hayaan po ninyong masagot po natin ang mga tanong at kahilingan ng ilan po nating nanonood ng ating palatuntunan sa YouTube. Unahin po natin ang request mula kay Ding Santos ng Malabon. Ang ukol sa pag-aalaga ng mga isdang tulad ng koi. Kung mayroong iba't ibang uri ng koi, naku, marami pong type ng koi na mapagpipilian po kayo. Hindi na po natin mailalagay ang detalye sa araw na ito, pero iisa-isahin po natin sa mga darating na pagtatanghal ng ating alamin. Ang ukol naman sa igat o eel, tanong mula kay Rusty Garcia at June Lardizabal ng Maynila at Rizal. Ang mga eel o igat po na aming naipakikita ay dito po sa Pilipinas. At ang market po ay sa ibang bansa, Japan, Korea, at sa Taiwan. Ang mga similya o fingerlings ay nakukuha po sa mga ilugan sa buong Pilipinas. At ang ukol naman sa Pangasius, kabayan. Request mula po kay Ginang May Domingo ng Antipolo. Ang pag-aalaga po nito ay aming ilalabas sa mga darating na pagtatanghal. Subalit, narito po ang bahagi ng isang interview tungkol po sa Pangasius, kabayan, na makatutulong sa mga naghahanap ng mga kaalaman ukol sa nasabing isda. Bakit mayroon kayong ganitong klase ng Pangasius na mas maganda kung aquarium at hindi para sa hapagkainan? Ito kasi nung araw, kabayan, no? Nung kami nangongolekta ng mga breeders, no? Hindi pa namin alam kung anong klaseng Pangasius ang ibinibreed namin. Okay. Alam namin iisa lang na Pangasius, no. Okay. Nung kami namasyal sa mga aquarium sa Cartimar, no, nakita namin na itong klaseng Pangasius pala ang gustong-gusto nilang alagaan. Okay. Yung mahabang fin. Nung nakita namin gustong-gusto nilang alagaan yan, ihiniwalay na namin yan. Kasi gusto namin, pagka nagkaroon kami ng panahon, ito naman ang i-breed namin purely for aquarium. Okay. Ang pagbibreed ba niyan pareho din ng ordinaryong Pangasius? Kabayan, pareho din ang ang technology, no. Ang lang, hindi lang sila sabay-sabay na nabubuntis. Kaya kailangan itong ganitong mga klaseng mga Pangasius, kailangan namin ihiwalay talaga ang pond para i-condition namin sila ng maayos, pakainin namin sila ng tama para mabuntis sila. Ilang piraso itong narito sa inyong pond? Jimmy. 20 sila. 20.
So yung hiniriwalay yung ano itong tatlong ito, lalaki o babae? Ngayon, ito karamihan lalaki pa. So as a 20, meron kaming nabilang dati na mga 8 babae. Okay. So yun nakawala lang sila dito sa isang pond. Yung ba sapat na para makapagparami kayo ng mga fingerlings? Suficiente na po ito kasi itong size nila sobrang lakit po talaga. Ganon. Kahit isa lang ang manganak, talagang marami nang mapoproduce. Milyon ha? Pero kung talagang tutusin, mga gaano katagal ilang taon tumatagal ang buhay ng ganitong klaseng panggaseous? Sa totoo po, itong sa amin nanggaling na ito sa mga pinanggalingan ng mga hobbyist. Sa record namin, base sa mga nakita rin naming literature, hindi ba mahigit sa 10 taon. Tumatagal siya, ha? Yes. Pagkatapos, pagka sa aquarium, hindi naman siya masyadong lumalaki. Malaki, yes. Hindi naman siya lumalaki. Actually, nung mga binili namin yung mga initial breeders namin kabayan, 3 taon na, 100 grams pa lang ang timbang. Kaya nung binigyan namin ng tamang space, binigyan namin tamang pagkain, sa 1 taon lang biglang lumaki. So, possible na ma-stunt mo sila pero pag binigyan mo ng tamang environment, lumalaki din sila. Ano ang pagkain ibinibigay nyo rito? Natural na? Ngayon, ang pinapakain lang namin ngayon dito are panggaseous feeds lang. Okay. At saka yung mga ibang mga sobra-sobra lang namin. Hindi pa namin talaga sila pinapakain kasi hindi pa talaga sila naka-schedule na i-breed. Alam po ninyo kabayan, double purpose po ang pag-aalaga ng panggaseous para po sa ating hapagkainan. Table food po ito. Green dory fish kung tawagin. Galing pa sa ibang bansa. Subalit, mas higit na maganda kung ang pinalaking panggaseous sa Pilipinas ang inyong mabibili. Sigurado po kayo sa mga ipinakakain dito. Samantala, ito po, kabayan, ay okay ding ornamental o aquarium pets. Tawag po dito, hammerhead fish. Parang alagang maliit na pating ang panggaseous. Matagal po ang buhay nito. At ito po ay napakaganda. Okay kabayan, Q&A ng palatuntunan. Ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, kung naghahanap po kayo ng mga proyektong pwedeng pagkakitaan, panoorin po ninyo ang ilang pagpapakitang gawa sa ating GSK, Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date?
It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, sa mga panahong ito, kailangang mag-isip-isip po tayo ng pwede po nating mapagkakitaan kahit na sa mga bahay lamang po natin. Mga proyektong madaling maisagawa. At dito po ay makatutulong ng malaki ang gabayan sa kabuhayan ng ating alamin. Dito po ay maraming seminar na mapagpipilian po kayo tulad halimbawa ng mga isasagawa sa kalingguhang ito. 2 po ang seminar kabayan, ang paggawa po ng tinapay, bread making. Madaling matutunan at mapagkakakitaan kaagad, kahit na sa inyong neighborhood lamang po. Yan po ang Commercial Bread Making Seminar Kabayan. Samantala, sa pag-aalaga naman ng isda, naririyan din po ang ukol sa tilapia. Ang isdang kilala sa buong mundo. Gustong ibagsak ng ilan subalit sikat pa rin kabayan. Madaling alagaan, madaling paramihin, at nagbibigay ng magandang kita ang tilapia. Bueno, narito ang sample ng usapan ukol sa Tilapia Production Seminar. Ang dami kasi, sa tilapia kasi may mga different kinds of mga lahi. Yung galing sa yung sinasabi lang FAS na ito ay sa CLSU, yung breeder na yon. Yung isa naman yung Get Excel galing sa BIFAR na breeders. So dapat pagka tayo ay pumunta sa isang hatchery, tanungin natin saan po galing yung mga breeders nyo. Isa po yung isang tatanungin natin, saan po galing ang breeders natin. So pag sinabi nilang may mga sinabi silang institution, i-check pwede nyo kaming tanungin o i-text ko kami o yung mga technician namin doon, sabihin nyo, ano ba tong maganda ba tong kan na to? Yung breeder na to o kan? Kasi may different na lahi kasi yan eh. So very critical kasi ang yun nga sa fry, sa fingerlings. Kasi talagang dyan sa una pa lang kahit pakainin mo yan o manganganak yan dahil hindi siya na sex reverse, ganon. O ano ba yung mga kuwan, kailangan mong tanungin lahat yon. At hindi ka basta-basta bibili. Kasi isang pinaka-critical yan, una pa lang yan, dapat malaman mo na kung kuwan yan, maganda na yung lahi o ano, saan bang galing. So may mga reputable talaga tayong mga kuwan, mga agencies o mga kuwan na nagbibigay ng mga magagandang breeder sa mga mga hatcheries.
Mamaya kabayan, ang tabayanan po ninyo ang Extension Service pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Alam po ninyo kabayan, sa mga napakaraming kababayan nating nakakita na at gumamit ng paraang babuyang halos walang masamang amoy. Nasisiyahan ang mga ito sa dahilang nabawasan ang kanilang problema sa pag-aalaga ng baboy o manok. Bukod sa tapos ang problema sa alagaan, nakatutulong pa sila upang mailagay sa ayos ang kapaligiran. Naiiwasan ang malimit na hindi pagkakaintindihan ng magkakalapit bahayan. Sumatotal, maayos ang relasyon kung hindi masama ang amoy sa inyong alagaan. At ito po kabayan ay pinatunayan ng mga nag-aalaga ng baboy na nakaugnay ng ating alamin sa mga talakayang isinasagawa sa iba't ibang bayan at lalawigang dinadalaw ng ating alamin. Wala po bang inahalong gamot sa ipa bago ikalat sa kulungan? Dahil po yung ipa kasi, nagkakaroon po ng hanip yung ipa eh. Kaya kuminsan, nakaka-irritate din po sa baboy yun. Yun lang pong gusto ko itanong. Nag-worry kayo, nag-aalala kayo sa hanip. Pero doon sa simentadong sahig at saka doon sa lupa, hindi kayo nag-worry doon sa mga bakterya. Hindi, kasi ngayon ko po lang nalaman yung programa nyo na yung kulungan, nilalagyan po ng ipa. Kaya ngayon ko lang po nalaman. Huwag niyong alalahanin yung hanip. Okay? Kasi yung hanip naman, iba naman klaseng, baka yung sinasabi mo, yung mga mites na sa hayop, ano? Yung mga parasitong ganon, nagagamot kagad. Pero kung ordinaryong hanip lamang, hindi gagalaw at nanggaling po doon sa ipa, hindi gagalawin yung baboy ninyo. Okay. Pwede bang i-elaborate mo dyan, Carlo? Sapagkat suki mo itong si Mr. Virgilio Ferrer po ng Santo Rosario. Santo Napakaganda pong katanungan. Ano po? Wala po tayong ilalagay dun sa ipa. So, kahit po marami siyang hanip, mawawala po yung pagdating po ng baboy dun sa kulungan. So, wala po tayong ilalagay. Apo. Wala? So, wala po. Wala. Hindi siya po perwisyuhin ng hanip? Hindi po siya perwisyuhin ng hanip. Aalis po yung hanip. Takot pong matapakan ng baboy. Sasalaki ng baboy. Alam, mayroon pang isang sistema rito. Di ba meron tayong CLSU, meron tayong field rice dito, no? Narinig nyo na ba yung carbonized rice hull? Yun. Huwag nyong susunugin yung ipa, pero hindi tuloy-tuloy na sunog para maging abo. Kung hindi, para na siyang magiging uling. Yan po, pag nilagay nyo ron, makakatulong kailangan may trabaho ng kaunti, no? Magkatrabaho kayo. Pero, yan po ay makatutulong sa sikmura po, pantunaw ng inyong mga alagang baboy. Yung ipa, hanip kayo, hanip ang tanong ninyo, no?
Hanep, hindi problema. Carlo. Yung tungkol po dun sa carbonated rice hull, napakainam po nun. Halos wala na po kayong maamoy na amoy dun sa ating kulungan. Kaya lang po, nagiging itsura kasi ng baboy natin doon maitim. Pero napakainam po nun, napakaganda po nun. Carlo! Kukwestiyonin kita. Di ba may water pool? Oh. Pag naitim ng konti yung baboy at nakita niya, oops, medyo yata nauulingan ako. Pupunta rin siya sa kanyang water pool. Ligo siya, ligo. Kaya yung baboy na nakita niyo sa mga picture ito, malilinis lahat. Unang-una, hindi na kayo magpapaligo. Diba? Sila na maliligo. Tipid kayo sa tubig. Hindi na kayo magagamit ng power sprayer, power hose, etc. Tipid kayo sa kuryente, di ba? At saka tipid kayo, Mr. Virgilio, sa pagtatrabaho. Pagdating sa umaga, linisin nyo, tanggalin po ninyo yung dumi dun sa water pool. Kabayan, kung may mga kahilingan po kayo ukol sa mga modelo o paraan ng konstruksyon ng mga bahayan ng baboy na inyong aalagaan, nagagamitan po ng PIGS. Sulat lamang po kayo sa ating palatuntunan at ipadadala po namin ang inyong request sa tanggapan ng FeedPro para mabigyang aksyon ang inyong mga kahilingan. Extension Service Kabayan mula sa palatuntunan. Ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FeedPro ay maganda. Ang pagkain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya, ang pamilya po ng Johnny and Susan Agro Shop ng lungsod ng San Pablo, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657.
nyo kabayan, kung napapanood po ninyo ang ating alamin itong mga nakalipas na linggo at araw, marahil napanood ninyo ang mga proyekto ng Piling-Piling Kabayan sa ating special feature ng ating palatuntunan, ang pamilya po ng Sanchez sa lungsod ng San Pablo. Marami ang natuwa sa kanilang bamboo project. Kahit na po sa ibang parte ng mundo, marami ang natuwa at nagpadala ng kanilang komentaryo sa Facebook at YouTube. At ngayon, ang isa pang proyekto ng Joni and Susan Agro Shop ay ang ukol naman sa partnership ng mga ito sa pagtatanim ng mais. Marami ang nakakagusto at nais na makilahok, sumali sa nasabing corn project. Narito ang kanilang paliwanag ukol dito. Sa ngayon po, meron po kaming 65 hectares na tinataniman ng corn. Ang dami po namin natutulungan dyan, Ka Jerry. Sa land preparation pa lang, ang dami namin magsasakang nahel sa mga bawat barangay. Enjoy na enjoy po kami dyan. At nung isang linggo nga, nag-harvest po kami. Napakaganda po ng resulta. Kasi yung mais po, yung nakita namin, madali po siyang i-maintain. Less maintenance po. Madaling panahon ng kailangan, ano? Opo, hindi siya kagaya ng mga gulay na marami kang kailangang ilagay na mga chemicals. And pagka nagtanong sila sa inyo at ibinigay mo ang suwestyon na mais ang itatanim, meron ba silang ibang ideya na ibinibigay sa inyo? Minsan po. Halimbawa po, pag yung may mga magpapakonvert sa amin, sila rin po yung tinatanong namin kung ano yung gusto nilang itanim dun sa pinapa-convert nila. Not all areas are suited for corn planting, ano? Ano ang ginagawa ninyo? Kung sakasakaling mais ang gusto ko rito pero hindi naman angkop sa mais. Yung una po kasi namin ginagawa, nagbibisit muna kami, sir. Bago po namin siya i-set up. Kailangan makita po talaga muna namin yung area. Are you planning to go into other crops? Actually, meron na. Sinisimulan na po namin. Palay. No, talong po. Talong. Yes. Gulay pa rin, ano? Opo, yun. Yun po yung isa naming sinisimulan ngayon. Proposal po. And what is the common inquiry na tinatanggap mo sa kanila? Ano po, paano mag-join dun sa Corn Plantation Partnership Program, saan yung location po nitong Joni and Susan Agro Shop, and magkano yung magagastos nila kapag nagpa-land conversion po sila. Yun po yung mga main na tinatanong po nila sa akin. At dito ba nasasagot nyo lahat ang mga problemang, siyempre maghaharap sila ng problema kung may mga lupa silang papaasikaso sa inyo. Anong common problem na inihahatag sa inyo para matulungan ninyo sa kanila sa pagde-develop ng kanilang lupa? Ayun po, kasi minsan yung mga lupa nila parang nakatenga lang po, idle lang. So hindi nila alam kung paano nila mapapakinabangan. So tinatanong po nila sa amin ano yung pwede naming gawin doon sa lupa nila. Kung pwedeng taniman ng mais, ipasok doon sa Corn Plantation Partnership Program o kung pwede naming i-convert. Okay. Kabayan, nakatutuwang makita ang mga proyektong tulad ng kina Joni and Susan Agro Shop sa lungsod ng San Pablo. May negosyo ng bigay, nakatutulong pa sa pagpapalago ng pananakahan sa Pilipinas. Kaya kung may ganitong proyekto din kayong alam, kabayan, makipag-ugnayan po kayo sa ating palatuntunan at magiging bahagi po kayo ng aming special feature ng palatuntunang ating alamin sa YouTube. Kabayan, ito po naman ang inyong lingkod Ka Jerry Geronimo ng palatuntunang ating alamin.
Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.